ang ganda ng tanawin, ang daming puno at ang gaganda ng paru-paro. Oo nga, at ang bango ng sariwang hangin. Ang mga ibon ay masayang humuhuni. Kaya dapat ingatan natin ang ating kalikasan. Bakit po, ate? Dahil maraming pwedeng mangyari at maraming masamang epekto ang pagpapabaya at pagsira natin sa kalikasan. Ipagpalagay na lang natin ang kalagayan ng inang kalikasan. Maganda, mga ibon na malayang nag-aawitan, mga paru-parong nagsisiliparan. May mga puno na kanilang madarapuan. Simoy ng hangin na kay sarap damhin at kay sarap langhapin. Mga ilog na kay linis at malayang naliliguan. Ngunit anong nangyari ngayon? Sa paglipas ng panahon, kasabay ng pagbaha at pag-ulan, mga taong walang habas na pumuputol ng mga kahoy. Inuubos ang mga kahoy sa bundok. Mga bundok na dati ay luntian, pero ngayon, wala nang kulay nito. Wala nang buhay ang ating mga bundok. Dulot ito ng di maipaliwanag na pagbabago ng panahon. Mga ibon at paru-parong wala nang madarapuan, wala nang masisilungan. Bakit? Bakit ito ang kinahahantungan? Inang kalikasan, saan ba patutunguhan? Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Isabela. Magdamaga ang pag-ulan na nagdulot na malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Luzon. Handog ng awit na ito ay munting mensahe na sana'y ating makuha, ating maisaisip, at ating maisapuso.
Malungkot ang epekto ng pagsira ng mga tao sa kalikasan, ate. Kaya simulan natin sa ating mga sarili ang pangangalaka sa kalikasan. Sali ako sa mga tree planting activities sa school. Ako din. Tutulong ako sa cleanup drive sa ating lugar. Itatapon ko sa tamang basurahan ang mga basura at ihihiwalay ang nabubulok, di nabubulok at recycle.